Halos 70 dekada ang nagbigay saya sa entablado, telebisyon at pelikula si Mang Dolphy. Pero sino nga ba itong kinikilala nating hari ng komedya? Ikwento mo, Cristina Lazo. 84 anyos na sana si Dolphy sa Hulyo 25. Ang haring galing sa kalye ng Padre Herrera sa Tondo, pangalawa sa 10 anak si Rodolfo Vera Quizon Sr. nila Melencio Quizon na isang mekaniko ng barko at Salud Vera na isang mananahi. Pero hindi mayaman, pero hindi rin mahirap ang mga Quizon. Sa kabila nito, bago siya nakilala sa entablado at pinilahan sa takilya, nasa sinehan na si Dolphy. Pero sa labas, naglalako ng mani, butong pakwan at singkamas. At bago kumislap ang bituin niya, pinakislap na niya muna ang maraming sapatos bilang shoeshine boy. Nirakit din niya pati pagkakargador sa pier, pati pagiging kutsero. Lahat ng kita niya, diretso sa mga magulang niya. History at arithmetic ang mga paborito ni Dolphy. Pero bago siya gumawa ng kasaysayan, fan ang papel ni Dolphy. At tambayan niya ang Live Theater at Avenue Theater sa Quiapo para manood ng stage play. Dito niya inidolo ang mga komedyanteng sina Pugo at Tugo at mga tap dancer na si Bayani Casimiro at si Benny Mac na siyang unang kumuha kay Dolphy bilang isang chorus dancer. Ayon sa alamat, dahil sa mestisong inchik ang itsura niya, unang tinawag raw ng mga Hapon na Dopi si Quizon, na pinagmulan ng pangalan niya ngayong Dolphy. Bakit ba hindi ka pa naging ulilang lubos? Madalas sabihin ni Dolphy, sila ang unang Japayuki at OFW dahil bago pa magyera, nagsasayaw na sila ni Bayani Casimiro sa Japan at maging sa Hong Kong at Hawaii. Sa tulong ng producer na si Conde Ubaldo, naging dubber sa radyo si Dolphy sa halagang 350 pesos. Dito niya nakasama ang tatay ni Francis M. na si Pancho Magalona. At bago niya naging sanggang dikit si FPJ, lumabas muna siya bilang sidekick sa unang pelikula ng produksyon ni Fernando Poe Sr. Sa kanyang autobiography na Di Ko Ito Narating Mag-isa, ang unang pelikula raw ni Dolphy kung saan bida na siya ay ang Sa Isang Sulyap Mutita kasama si Pancho. Taong 1952, inirekomenda ni Pancho si Dolphy sa Sampaguita Pictures. Nang umalis siya sa studio, 7,000 per film na ang bayad kay Dolphy. Sino nga ba ang makakalimot sa mga imahe niya bilang original na Captain Barbell, Pacifica Falayfay, ang underdesayang si John Porontong, Markova at maraming iba pang immortal na papel. Solo dance play lang ang unang pinangarap ni Dolphy. Higit pa rito ang inabot niya dahil sa mga kakaibang estilo niya, gaya ng i-English, pag-i-spoof ng mga pelikula at pagpapauso ng pagpapel ng bading kahit pa sa likod ng totoong personalidad niya ay matinik siya sa chicks. Sinolo ni Dolphy ang titulo bilang hari ng komedya mula pelikula hanggang telebisyon sa loob ng halos 6 na dekada. Pinalad kaming makasama si Pidol dito sa TV5 kung saan siya naging bahagi ng palabas na dance-o-rama noong dekada 60. Sa pagbabalik ng Kapatid Network, bumalik din si Pidol sa kanyang programang Pidol's Wonderland noong 2010, ang kanyang huling programa sa telebisyon. At dito rin sa TV5, sa film production company nitong Studio 5, lumabas sa huling pagkakataon si Pidol sa Pinilakang Tabing sa award-winning na pelikulang Rosario. Si Dolphy ang gumanap bilang matandang Jesus, ang anak ni Rosario, na lola ni TV5 Chairman Manny V. Pangilinan. Maraming salamat, Idol Pidol. I love you.